dito matindi. Mukhang napanood ni Pangulong Duterte yung interview natin. Di ba? Alam naman natin, nanonood si Pangulong Duterte din paminsan-minsan dito. Mr. President, I hope I can interview you soon. Ha? Hindi di ba mukhang napanood niya at nalaman niya na hindi tinuloy yung pagdinig. Di ba? Hindi tinuloy. Anong sabi ko kay Kong Mike? Tinext ko kagad. Ngayon lang, katatapos lang na speech ni Pangulong Duterte. Uy, Kong Mike, mukhang napanood Mukhang nalaman ni Pangulong Duterte na talagang hindi natuloy Sinenyo ho ba yung resulta ng hearing? Sabi niya, hindi wala akong sinisend, hindi ko ini-inform si Pangulo. Baka napanood lang niya ito. Abay matindi. Ito ang nangyari. So sinabi ni Pangulong Duterte, ito panoorin ninyo Tapos after nito, ipe-play natin yung interview natin exclusive dito lang sa Banat Bay. Yung interview natin kay Congressman Mike Defensor. Ito po. Itong nangyari sa itong mga Lopez of companies. Ayan na. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not. Ayan na, mukhang matindi na ito. Mukhang nag-iinit na si Pangulong Duterte Not allow them. JJ Kojima, maraming salamat po mamaya utang ko. I will not allow the NTC Ayan to grant them the permit to operate. Kahit daw bigyan pa ng franchise ng kamera itong ABS-CBN, hindi pa rin niya papayagan. Di niya bibigyan ng permit. Through the NTC itong ABS-CBN. Pasensya na kayo. Yun lang. Ano ba nangyari? Ayun, tinatabla niya na itong mga congressman sa pamumuno ni Velasco. At itong ginawa mo, Congressman Aglipay, nakarating kay Pangulong Duterte. Makinig ka kung Aglipay. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila, I will ignore your franchise and I will not give them the license to operate. Ayun! Kalokohan yan. Yun! Parang binigyan mo sila ng prize for their being for committing criminal acts. Ito yung pinagbili ng Lopez. Yung Lopez of companies kasi maraming utang. So, binili nila na lahat, pati yung mga utang, pinagbili ng Lopez doon sa DBP. Yun! Mayroon akong kulang dito because I am not quite familiar. Ito lang ang akin Pero ito dumating sa akin and I said in my official capacity as a government worker. Ngayon, pinagbili ng Lopez doon sa DBP. Binili ng DBP. Tapos, merong batas, SPAV. Yung SPAV is a law that was made to help ailing banking institutions. Ayawan ko, ito bangko ito, pero napabili nila ang kanilang utang lahat doon sa DBP. But after a few years, binili ng DBP uli yung pinagbili nila. Yun na. Pinagbili nila sa DBP yung pinagbili nila. This time, medyo wala na yung mga utang-utang.
condone, kung ano-ano ang... Mababa na, nilagay. yon. Ngayon, unless it is clear, I think Congress, I understand, started an investigation, but But, stop yun na. nung dumating na sila dito kay Lopez. Yun! There were so many investigations about Lopez. Nakikita niyo yung pagmumukha ni Pangulong Duterte. Aboy, galit na. Ay, nako, Dionisio, maraming salamat po, ha? Okay. Except that pagdating sa kila Lopez, hinuwinto sila. Yun na. So, nagkakaroon tayo ng problema dyan. Ayun na. Dumating sa akin ito in official capacity. Naku naman. Ang gawa ko lang nito is, I think, I'll pass it on to Yan na. the ombudsman. Ayo! Panalo! Ayun na Para nga. sa akin, ang ombudsman ang pinaka independent body na mag-solve nito. Ayun, palakpakan. Gusto ko lang magbigay sa kanila kasi pera ito ng tao. Ayan. It's the government money that is involved. Nako. Ano masasabi ko lang dyan? Ayun! Kawawa ka naman. Nako, Congressman Aglipay at Congressman Velasco. Pambihira naman kayo. Napaka-insensitive nyo naman kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte na mismo nagsabi. Ha? Pakinig kayo, mga animal kayo. Kayo mga congressman na hindi, wala akong pinapatukuyan kung sino. Kayo mga congressman na nagpipilit na ipasa o bigyan ng franchise itong ABS-CBN. Makinig kayo na mabuti kay Pangulo. Hanggang hindi nagbabayad ang ABS-CBN. Sorry kayo, sorry. Pero hindi mangyayari ang iniisip ninyo. At ikaw naman, Congressman Aglipay, nakarating na kay Pangulong Duterte na tinigil mo yung hearing patungkol dyan kay Lopez. Kaya nga sabi niya, ganon. Okay, karapatan mo yan eh. Okay, nasa ano mo yan eh, ikaw ang congressman eh. May equal power kayo ng Pangulo. Kaya dadali niya ngayon sa ombudsman ito. Magkakaalaman. Hindi man nabuking in public, pero antay ka lang. Cherry May Clark, maraming salamat. Nako, maganda ito. At ito ang reaction. Agad-agad kong tinext at maraming salamat naman kay Kong Mike dahil agad-agad din siya sumasagot. Mabuti pa itong congressman na ito sumasagot. Yung isang assistant secretary dyan. Ilang beses ko nang sinubukang interviewin, ayaw sumagot. Yung pala tatakbo ng party list kang animal ka. Ito na. Ito na. Okay. Ayan po, ngayong araw na to medyo... Sino ka? Abay, nagdoble kami. Anyari? Sariwang-sariwa itong balita na ito kasi kakatapos lang ng speech ni... Sariwang-sariwa. Parehong tayo suot eh. Nag-jacket lang ako ngayon eh. Jackie Robin, maraming salamat. Ni Pangulong Duterte at siyempre binira na naman niya yung sa ABS-CBN na hindi niya bibigyan ito ng permit sa NTC. At napag-usapan dito yung pinag-usapan natin kung Mike, Jackie Robin, yung patungkol dun sa DBP loan na nung pagdating sa Lopez parang tinigil. Ano ang inyong reaction patungkol po dito sa itong speech ni Pangulong Duterte? Well, una ba nagpapasalamat ako sa iyo, sa lahat po ng mga nakikita ko rin kasi maraming sumunod ng mga netizens na nagsalita tungkol dito dahil alam naman nila at nakikita nila yung mismong hearing namin sa Kongreso kung ano yung nangyari. Tama yung sinabi ni Pangulo na talagang ang nangyari dyan, nagkaroon kami ng hearing dun sa DBP loan ng mga Lopez at kasama nga dyan yung pag-iimbestiga dun sa pangyayari kung ano ba tong condonation, write-off na binabanggit. Ang malinaw dyan, Banat Bay, nung una kami nagkaroon ng hearing, sinabi na nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung mga utang na nandun sa DBP, hindi nila pinayagan naman yun. Walang approval ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Particular dyan, yung sa MWSS na 800 million. Hindi naman to yung sa ngayon, iba ng grupo nagmamay-ari, pero ito yung sinasabi nating Maynilad. Ngayon,
pangalawa dito, ang tinatanong nga dito yung collateral. Tama yung binanggit ng Pangulo, dapat mas malalim pa sana ang pag-aaral ng ating Kongreso. At yung ang maganda yung binanggit niya, no, sinabi niya, magkakaproblema tayo dyan. Di ba, bakit naman ganun nga naman nangyari? Pagdating dito sa investigasyon na to, bigla na lang nahinto at sinasabing wala kaming pruweba, walang determinasyon. Isang hearing pa lang, nung nandun kami sa Banat, nung doon sa committee hearing, kahit tanongin mo yung Bangko Sentral ng Pilipinas, ang linaw ng kanilang paliwanag na pagka ito pinasok sa special purpose vehicle, yung sinasabing utang, ibibenta mo, kailangan may approval sila. Wala nga daw approval. Documented yun. Kasama yun. Tapos nung tinanong ko, asa na yung utang ng anong collateral yan? Di ba? Katulad ng napag-usapan natin, pag may utang ka, kung ano yung collateral mo, kukunin mo na ng DBP yun. Nangyari, kanila Para palang kaibigan natin, yung mga nangungutang nating kaibigan, di na marunong magbayad. Pag siningil mo, galit pa. Pero nang naghihingi ng utang, abay, ang bait-bait. Pautang naman, sir. Sir, pautang naman. Nung pinautang mo na, nung sinisingil mo na, galit! Parang ganito pala nangyayari sa ABS eh. Kaya napunta at malinis na napunta sa kanila, parang nabawasan yung kanilang utang. Paano na yung sinasabi natin na natitirang bilyong-bilyon na nawala? Kasi 9 billion, naging 3 billion na utang to. And parang hindi masinsing nakita to, Banat. At nagpapasalamat naman ako dahil sa tulong mo, sa tulong ng marami nating mga netizens, talaga nagkaroon ng linaw to kay Pangulo at umabot sa kanya. Kaya, kakagulat yun ha, na umabot. Akala ko nga dinala nyo yung report sa kanya, kaya umabot eh. Actually, Banat hindi. Dahil syempre ako naman, ang aking paniwala, nanggaling tong nauna kay Pangulo eh. Diba? Okay. Oo. Nagsalita siya tungkol dito. Sabi niya, may utang kayo, bayaran nyo. Actually, yung sinabi niya na yun, nanggaling na una pa noon ng 2011 kay Neil Cruz. Kung nare-recall ko, nabubuhay na columnist ng Inquirer. Kaya maraming mga dokumento dyan ang medyo nakita na at nakuha na natin ng maaga noon pa. Ngayon, yun nga, parang, alam mo, maganda yung sinabi ni Pangulo sa Ombudsman. Pero mas maganda sana, magtuloy ang hearing ng Kongreso para mabigyan sila pa ng mga dokumento at mas lumalim pa yung kanilang pag-aaral tungkol dito. Totoo namang ombudsman na wait. Alam nyo, maganda yung sinabi niyang yan eh. Kasi naalala ninyo, kung hindi dinala sa Congress yung mga problema ng ABS-CBN, hindi natin malalaman yung lahat ng problema ng ABS-CBN sa lupa, sa tax, sa loan. Hindi naman madidiscover yan kung hindi talagang hinukay ng pailalim eh. Kasi siyempre, Congress ang merong merong karapatang gawin yan at makita. At pag makita ng publiko, maganda. Kaya lang, yung Congress natin noon, maayos. Ngayon, wala nang kwenta dahil sa pamumuno nitong si Erlinda Zulueta, maraming salamat po! Pero at least, parang sa PhilHealth doon, nagkaroon kami ng pag-aaral, tulong-tulong kami kasama ng Department of Justice, sinabit namin ngayon sa Department of Justice. Ganon din sana maging pagtutulungan dito. At ako'y naniniwala, yung babala ni Pangulo na magkakaproblema tayo dyan, palagay ko naman, siguro naman, gagalaw na ang Kongreso tungkol dito. Pero kung ito linawin lang natin. So yung idea dun sa utang, pati sa tax, nanggaling kay Pangulo. Tapos sinundan ninyo sa Kongreso na parang, sige, ito, pag-usapan natin. Tapos biglang hihirit si Kong Aglipay na kesyo in the direction daw ni Pangulong Duterte na ni Speaker Velasco na ito parang nagagamit na lang, tarang tigil na lang to, ganyan-ganyan. Ano sa tingin niyo nangyayari dito kay Kong Aglipay tsaka to kay Speaker Velasco? Hindi ba sila marunong makiramdam? Parang dalawang beses na itong binanggit ni Pangulong Duterte, ibig sabihin napakahalagang bagay nito. Bakit kaya hindi sila nakikiramdam? Ano bang iniinom nilang vitamins, anesthesia? At napaka-insensitive nila, parang wala silang pakiramdam. Ano sa tingin nyo dito? Tsaka Banat, ang nakakatakot dito, ano palang ibig sabihin nito? Alam mo, mga government institutions natin na Ang epal itong host ito, animal to Masyado kang epal Hindi, tuloy mo. Pautang, DBP, Pag-ibig, SSS, GSIS, ano pa ba? Yan at yung Land Bank, no? Gobyerno din yan. Anong ibig sabihin nito? Pagka pala may ganitong mga uutang, magkakanitong condonation, pwede. Dapat, tama yung ginagawa ng Kongreso sa ngayon. Tinitingnan niya ng buti. Huwag muna natin pag-usapan ng Lopez, pero tama ang Pangulo.
kung ano yung naging experience nating nakaraan. Alam mo naman, ang krisis, sunod-sunod nangyari. Di ba? May mga kung ano nung krisis pinagdadaanan tayo. Katulad ngayon, may COVID na naman. So, paano itatrato ngayon? At meron na naman pinag-uusapan na special purpose vehicle sa ngayon, ha? Na iaalis na naman yung mga, syempre, yung mga utang na sa mga pribadong bangko, maging sa gobyernong bangko, kailangan bigyan dinaw natin to. Kaya tama ka, Banat, no? Ayoko na magkomento dun sa binanggit mo dun sa pag-iisip nitong liderato, pero ano mo, Banat, malinaw eh. Bigyan nyo ng laban, di ba? Ito yung sinabi ng Pangulo. Tingnan natin mabuti. Kaya kung wala. Pero sinasabi ko sa iyo, Banat, ngayon pa lang meron. May ebidensya, malinaw ang nangyari, bilyon-bilyon. Kaya nga ang galit ng mga tao, binabasa ko lahat ng mga reaction dun sa iyong programa. Di ba sinasabi ko, pagka-utang ng mga taong maliliit, grabe ang pag-apply, grabe ang rekisito. Tapos pagka hindi ka makabayad, siyempre kukunin yung maiilit. Kung ano man yung collateral. Dito pala pwedeng umutang ng laway lang, pagkatapos hindi pa babayaran yung utang. Oo nga. Siguro yung mga nangutang sa akin, akala nila DBP ako. Na pwede ko lang silang patawarin. Anak ng mga animal. Kayo nga, sinasabi nyo yung mga hipag ninyo eh. Huwag ganun. Hindi, ewan ko ha. Ito lang ha, Kong Mike. Bakit ganun? Bakit sa tingin nyo, tatanong ko lang ng uli, bakit ganyan sila mag-isip ngayon? Ewan ko sa'yo, bakit? Sa tingin nyo ba, merong pinoproteksyonan ito mga ito? Ano ba sa tingin mo? Talagang bingi lang. Ewan ko sa'yo. Talagang tanga lang. Pasensya na, pero kasi napaka-obvious na. Ayan na, si Presidente, ilang beses nang binanggit, magbibingi-bingihan ba itong mga congressman na ito? Hindi ko mag-gets eh. Bakit ganun? Anong meron? At saka di ba, Banat, unang-una sa lahat, nagsalita naman sila nun eh. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, i-renew namin yung prangkisa. Di ba malinaw? Nagsalita sila tungkol dyan. Ngayon, sabi ko nga, sige, ihatag ninyo, pag-usapan natin yung mga issue para malinaw. Huwag naman yung parang yung ni-railroad na lang basta-basta. Tapos ngayon nga, pumasok tong DBP loan. Ang katotohanan, Banat, di ba? Ba't pa nyo hiniring? Tapos gusto nyo pala i-absuelto. Parang hindi maganda yun. Mabuti na lang na hindi na tayo nag-hearing. Pinabayaan na lang natin yan. Hindi natin pinag-usapan. Pero yung para mong kinasuhan para i-absuelto, medyo delikado yan. May mali siya yan. Parang nangyari, from day one, malinis pala. Wala palang problema. Parang gano'n na nga absuelto na ang dating sa kanila eh. Gano'n ang pinaka... Ang daming alam nitong host na ito. Masyadong nagmamagaling. Gabber the Good Book, maraming salamat po. Kong Mike, may iba naman tayo ng konti sandali, ano ba? Ang pinag-uusapan natin ito, tas bigla mong iibahin. Hindi, pangalawang topic na isusunod Pero itong ABS-CBN muna tayo. Alam mo, ito lang sa akin mga sabi nga mga ka-ombre. Mga bossing! Saan kayo? Sa Lamado! Hindi, mga bossing ito lang masasabi ko sa inyo Itong ABS-CBN na to at saka itong mga si Kong Aglipay ng Diwa Party List daw. Diwa Party List. Tandaan niyo yung pangalan na yan Diwa Party List. At ikaw, Congressman Velasco, abay matuto ka namang makiramdam kay Pangulong Duterte? Ano ba? Ginamit mo lang ba talaga si Pangulong Duterte para makaupo ka dyan? Pero yung mga gusto ni Pangulong Duterte, parang wala kang ginagawa. Parang wala ka na sa hulog eh. Yung totoo lang Ewan ko na lang. Tita Judes, maraming salamat. Ito lang mga banateros Ito lang masasabi ko sa inyo. Sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Mula nung pinagtanggol ng ilang mga vloggers ang Velasco na yan. Balikan nyo yung mga animal na vlogger na yan. Balikan nyo. Galit na galit sila noon. Kesyo galit na galit sila kay Cayetano noon. At inano to si Velasco. Ngayon, sino ang tanong ko sa inyo? Sino ang hindi marunong sumunod kay Pangulong Duterte? Kayong sumagot. Sige nga kayong sumagot. Si Velasco o si Cayetano ang hindi marunong sumunod kay Pangulong Duterte? Wag niyo akong ihiritan na si BBM na naman. Papasok nyo na naman si BBM dito Walang usapang BBM dito. Pinag-uusapan si Cayetano at si Velasco. Sino ang hindi marunong sumunod kay Pangulong Duterte? Sino yung mga vlogger na nagtanggol diyan kay Velasco? Dahil sa inyo. Dahil sa inyo.
Tingnan ninyo, pinalulusot ang ABS-CBN. Banat kayo ng banat sa ABS-CBN. Pero yung pinagtanggol ninyo, anong ginawa? Pinalulusot, inaabsuelto si ABS-CBN. Kaya kayo. Kaya kayo, mga animal kayo, mga vlogger kayo. Paisulpak sa kanila itong itong video ko to. Ipasalpak mo sa kanila. Mga sapaltak. Kilala nyo yan. Kilala nyo yung mga vlogger na yan. Tandaan nyo yung mga pagmumukha niyang mga animal na vlogger na yan. O, tuloy mo. Ito namang susunod na pag-uusapan dito. No, ito ha. Tingnan mo kung gaano na naman kasablay itong... Ito kasing nakaraan. O, di ba? Ito, binalita natin itong nakaraan na to. Ano itong nakaraan na ito? Yung nakaraan na hindi yung jowa din yung nakaraan. Ibang nakaraan ito. Ha? Itong nakaraan na ito, di ba merong pinupush ang BTS sa pangunguna ni Speaker Cayetano. Ano ito? Itong 10,000 cash aid for every family na mabigyan yung mga nasa laylayan. Yan yung pinupush nila. Kailan yan? January 30, 2021. Tapos, ngayon araw na to at kahapon, ewan ko, ngayong araw na ito, lumabas sa balita na itong Velasco naman na ito, pinupush niya yung Bayanihan Act 3. Aba, pambihira oh. Abay, nainggit. Nainggit dito sa pinupush ng BTS na 10,000 ayuda. Sabi siguro nitong mga nasa liderato ng ng kamera ngayon, ay, bakit ang BTS nakapag-isip ng 10,000 ayuda sa mga mamamayan na naghihirap dahil dito sa baboy, sa pagmahal ng baboy? Nakapag-isip ang BTS. Hindi pwede yan. Magpasaya rin tayo ng Bayanihan Act 3. Oh. Nagpasa sila ng Bayanihan Act 3. Ito ang nangyari. Ituloy mo. Congressman Mike. Cristel B, pakibati naman po, Banat by City News today, one of the viewers sa show mo everyday. Ay, thank you very much. Ito yung tanong ko tungkol dyan. Ba ngayon may isang issue yung grupo ninyo, yung BTS, sinusulong nyo yung 10,000 ba yun? Yes. 5,000 to 10,000 na tulong sa mamamayan. Correct? Tama Yes, po? Tama. Hindi ko papataluin si Velasco. Nagpasok siya ng Bayanihan 3. Kahit hindi namang hinihingi ng palasyo, abay nagpasok ng sarili. Abay may sariling invento, parang hindi talaga papatalo sa inyo, no? Pagka meron kayo sinadjust, kailangan meron din siya ipasok. Ang problema, sinuplak agad ni Spokes Rocky to, na wala sa isip na, wala sa direksyon ng palasyo itong sinasabi ni... Ito. Para sa mga nagsasabi, bakit ano naman masama dyan sa Bayanihan Act 3? Yung Bayanihan Act 3, masyadong malaki ang saklaw nito. Sa sobrang laki ng saklaw nitong Bayanihan Act 3, mas mahirap ipasa ito kesa doon sa sinasabi ng BTS na 10,000 cash aid. Sa madaling salita, ang Kamara ho kasi dapat sensitibo sa pangangailangan ng mga kababayan natin. Ano ba yung immediate needs ng kababayan natin? Since nagmahal ang bilihin, tumaas ang bilihin, dahil sa pandemic na ito, tapos na yung Bayanihan Act 1 and 2, dapat follow up na lang ng mga dagdag na ayuda sa mga kababayan natin. Hindi na kailangan ng dagdag. Kaya nga ho, sabi ni Roque, sinuplak niya na kagad yan. Ito ang sinabi nyo, Palas not backing proposed 420 billion Bayanihan Act 3 yet. Bakit? Ito yung article. Babasahin ko sa inyo ha. Wait lang. Ito po. Well, we appreciate the policy initiatives of Speaker Velasco, pero ang consistent position po natin dyan ay meron po tayong sapat na fiscal stimulus ngayon sa ating annual budget at ipinatutupad po natin yan. Bayanihan Act 2. Pero syempre po, we appreciate the filing of Bayanihan Act 3. Dahil kung kulang po talaga, then we will resort to Bayanihan 3. Sa ngayon po, tingin po muna natin kung ano mangyayari sa pinapatupad na budget itong 2021 at yung pinapatupad ng Bayanihan Act 2. Sa madaling salita ho, ganito lang.
Wala ho sa kumpas ni Pangulong Duterte yung Bayanihan Act 3. Period. Hindi nyo gets? Meron pang Bayanihan Act 2 na pinapatupad sa kasulukuyan at meron pang budget ngayong 2021 na pinapatupad sa kasalukuyan. Hindi natin kailangan ng isang 420 billion na Bayanihan Act 3 as of this moment. Saan ang galing yung kumpas na yan? Sige nga, Velasco, saan ang galing yan? Wala. Bakit? Kasi naman to si Cayetano at itong BTS, abay nagpasok ng 10,000 cash aid. Baka na-insecure itong mga liberato ng ng kamera. Sabi, hindi kami patatalo sa BTS. Tingnan mo nga naman. Tingnan mo kung gaano ka-immature. Sa tingin ko lang naman, opinion ko lang naman yon. Oh. Di ba? Ano masasabi nyo? Hungry Driver. Maraming salamat po. Roseville Twilio Tufuga. Maraming salamat po. Nakita ninyo? Sa madaling salita, ganito yan mga kababayan ha. Wala ho yan sa kagustuhan ni Pangulong Duterte kasi ang ganda-ganda ng takbo ng budget. Ang ganda-ganda ng takbo ng Bayanihan Act 2. So ang kailangan lang yung mga immediate para dun sa mga naghihirap nating kababayan na nasa laylayan lang, which is yun yung sinasabi ng BTS o yung grupo nila Cayetano nila Defensor na ito lang, 10,000 lang kailangan natin ibigay. Wag naman kaagad 420 billion. Syempre, hindi ho nagpatalo kaagad. Hindi ho nagpatalo. Bakit magpapatalo? Hindi kami pwede magpatalo. Baka sabihin wala kaming alam. Pasa natin to Bayanihan Act 2. Ay, 3. Pambirang buhay oo. Tuloy. Kung Mike. Speaker Velasco, ano masasabi nyo dito? Jobber the Good Book, salamat Alam po. mo ba, nung una dito sa PhilHealth, kung naalala mo yan, ano pa yan? pagkalabas, December pa lang, nakita ko na, magtataas. Nag-file kagad ako na defer yung sa ating mga PhilHealth contributors. Tapos nilagay ko kagad yung OFW. Pero yung ginawa ko, joint resolution, kasi ito din ay may bisa ng batas. Biglang nag-file din. Okay naman sa akin yun. At least nakagad. Nag-gets ninyo? Tinatawanan tuloy eh. Hindi lang pala first time nangyari to. Alam mo, ganito yung mga ha? Ito. Papaliwanag ko lang na maiging-maigi sa inyo. Huwag mo magagalit yung ibang mga kababaihan dyan, ha? May ugaling ganir eh. Yung mga babae, ganito may iba, hindi ho lahat hindi ho lahat. Yung kunwari yung asawa mo, kasama mo. Kunwari lang kasama mo sa mall. Bay, napalingon ka. May dumaang gandang babae sa harap mo. Batang bata. Napalingon ka ngayon. Ang ganda ng skirt niya. Hapit na hapit yung skirt. Yung skirt yung sinusuot. Skirt sa English, skirt sa Tagalog. Yung skirt niya, ang gandang-ganda ka, syempre, napatingin kang gaya, no? Tapos, ang bango. Ay, ang bango-bango. Kapag ganun-ganun, maamoy-amoy, parang lolo. Tapos, long hair. Tapos, blondie. Syempre. Abay, nabanggit mo, tas nasumpla ka ng asawa mo, pak! Napag ganun ka, ano sabi mo? Biglang, bakit naman? Ina-appreciate ko lang naman. Tas gagalit yung asawa mo. Abay, kinabukasan paggising mo. Hello, honey. Naka-blonde hair na rin. Yung asawa mo. Nagpabango na rin. Garlic perfume. At saka higit sa lahat, naka-skirt na rin. Anong tawag mo sa ganyan? Sige, kayo ang sumagot. Anong tawag mo sa gayang babae? Hindi ko huli lahat pero anong tawag mo sa ganyang babae? Si Randel, alam mo yan. Ang tawag mo sa mga ganyang babae, insecure. Inggit. Para sa mga kababaihan, wag ko kayong ganon. You're beautiful the way you are. You are accepted because of who you are. Wag na kayong gagaya sa mga ina-appreciate na mga asawa ninyo. Parang ganun na nangyayari dito kay Velasco eh. Nung nagpasa ng PhilHealth, inaayos yung PhilHealth, abay, sila din. Kailangan magpasa rin ng PhilHealth.
kailangan gumawa rin ng investigasyon. Abay, pambira talaga. Ngayon, nung nagbapasa ng 10,000 na ayuda sa mga mahihirap itong grupo nila Cayetano, nila Defensor. Ay, hindi pa pwede. Kami rin. Oh, nakukuha nyo na yung picture. Nakukuha nyo na yung picture na nangyayari ngayon sa kamera. O, ituloy mo. Ganda. Sa palagay ko nga, Banat, maganda rin to na para bang inuunahan kami o yung pagka niya pagkasabi niya inuunahan kami, maganda rin ito, inuunahan na kami. Sarcastic no? Eto si Kong Mike, natatawa na rin nasaklawan yung pag-iisip namin kasi kahit pa paano naman, hindi ang taong bayan naman na makikinabang Pero yun nga masama, parang nag-file ka na ng batas, imbis na magtulong-tulong ka, hindi, ako magpa-file at ito yung final ko ang aprubahan natin. Ganyan ang nangyayari. Hindi, kaya lang ako, ang point ko dito, ito tapos na Ito, napakahirap pang pag-uusapan tong bayan ni Anak, masyadong malawak to. Para hindi na lang ipasa itong unang tulong na mismong immediate, kasi we have an immediate needs lalo na nagtataasan ng baboy, ganyan-ganyan. So parang sa akin, mas okay na ito kaysa yung pag-usapan yung isa, yung napakahaba pang Bayanihan Act 3. At saka totoo Banat, sa mga maraming bansa sa buong mundo, talagang may ayuda pa rin na tuloy-tuloy para nga hindi mahirapan ng taong bayan. Katulad nga dito sa atin, may COVID na, walang trabaho, pagkatapos nga tumataas yung mga presyo. So siyempre, parang tulong na lang natin yan hanggang saan natin maitutulak yung pondo. Pero tama ka, kung ang Kongreso nagkakaisa, kung ang Kongreso ay nagtutulong-tulong, madaling pag-usapan Di ba? Madaling pag-usapan. At maraming ganyan kay Speaker Alan. May nag-file ng ganito, may nag-file ng ganyan, pinagsasama-sama. O pag-usapan natin, pagtulungan natin. Dito nangyari sa amin unahan. Parang karera ng daga kung sino mauunang makagalaw. Pero maganda na rin para sa amin. Sabi nga ni Speaker Cayetano kanina nung makausap ko siya, sabi niya, okay na rin to. Sabi niya, at least importante, wag na natin isipin yung politika sa loob natin, basta yung taong bayan magkaroon ng pakinabang. Ngayon, yung pinasal ng batas, dahil nga komplikado, tingnan natin, baka naman mas simple at sundan na lang yung tinutulak ni Speaker Alan Cayetano. Nako. Anyway, sige, kung gano'n, basta ang importante, tama kayo, matulungan ng taong bayan kagad. Ang ingay nitong vlogger na ito. Sino ba itong vlogger na ito? Daldal ng daldal. May naalala kasi ako doon sa gaya-gaya sino yung gaya-gaya kay naalala nyo kung sino yung gaya-gaya dyan? Yung ang mga tao nagsasabing ran sararan, may gaya-gaya. Anong tatak yun? Tatak dilawan Sino yung gaya-gaya na yun? Ako. Kilala nyo na kung sino yung gaya-gaya na yun. Sino ba? Yung grupo ni Leni Robredo. Abay, parang ganun pala itong si Pambira ito si Velasco. Ay, nako. Kung Speaker Velasco, ang akin lang naman, sana wag na ho tayo mag-isip ng ganyan. Ang akin lang ho naman, kung ano yung makakabuti sa mamamayang Pilipino, yun na kagad ang ipasa natin. Whether ito'y galing sa grupo ni Congressman Cayetano at ni Mike Defensor, huwag na natin isipin yun. Nang isipin natin kung ano yung mabilis na makakatulong sa ating bayan. Yung mabilis na makakatulong sa ating mga mahihirap. Kasi habang tumatagal, alam nyo yung issue nga sa baboy, di ba? Kanina, konti lang ang nagbenta ng baboy. Matutuwa na sana ako alam nyo naman, plant-based diet tayo. Pero, masama din yung in a sense kasi parang ang nangyayari, nagkakaipitan. Kawawa nga yung mga negosyanteng nagpapalaki ng baboy. Wala daw bumibili. Dahil dyan, nagkakahirap-hirap ngayon. Sana mabilis na matulungan itong mga kababayan natin kung inaproban nyo na kagad itong nilakad, inayos, inasikaso, itong pinupush ng grupo nila, itong BTS. Kaya lang, parang ipinupolitika nyo pa Uunahan nyo pa Ano ba itong ginagawa ninyo? Hindi na nakakatuwa. God. Yes, ang atin lang naman yung mabilis Diba? Yun lang naman yung concern. Kasi dapat ang kayo, Kamarize, mabilis talaga kayo mag-responde dun sa... Ang dami mong alam! Sino ka ba? Natatamang panahon. Agad-agad.
Yun naman ang concern. Pero yung laman po ba ng Bayanihan Act 3 na sinasabi nila, nakita nyo na? Ano bang... Wala pa, Banat, pero sabi nga nila, nag-file daw sila na tungkol dito, pero hindi pa rin namin nakikita kung ano yung nilalaman nito. Pero katulad nga ng mga bayanihan, tama yung binanggit mo. Iba-ibang component niyan, medyo mas, siyempre, mas komplikado ng kaunti kung ikukumpara mo doon sa simpleng programang pag-aayuda at pagtulong sa tao. Okay. Sige, abangan uli natin yan. Salamat po muli sa inyong paunlak. Meron po ba kayong mensahe sa ating mga kababayan bago matapos tayo? Well, una Banat, yung binanggit mo na nag-uunahan, wala namang problema yun, basta sa taong bayan makatulong tayo. Huwag lang sana yung mag-unahan sa pag-absuelto. Yun! Pag may nakikita tayong problema, may nakikita tayong anomalya, kasi hindi mo naman itatago yan eh. Nakikita ng taong bayan yan eh. Nung siguro doon sa programa mo bago ako nagsalita, marami na ako nakita nagsasalita. At lalo nung nilabas mo pa, talagang nakikita ko talagang pinopost at iba-iba na. Kanya-kanyang angulo na doon sa nangyari batay doon sa ating pag-uusap. Kaya ako naman Banat, nagpapasalamat ako sa tulong mo, sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo at yun, nakikinig sa iyong programa kasi nakita ko naman kahit pa paano yung ginawa natin, yung pagpapalawig mo dun sa issue ng pautang, talagang umabot sa ating Pangulo. Sa huli din naman, Banat, hindi naman para sa atin yan, hindi naman tayo kikita dun sa utang na yun. Hindi naman nila tayo papautangin, no? Sa totoong buhay. Pero at least itong mga bagay na to, maayos natin yung talagang kung anong kailangan sa bansa. Yung kay Pangulo, sabi nga niya, di ba, may uutangin para dun sa bakuna. Can you imagine kung yung 6 billion na yun, talagang nasa pondo natin, ang laking tulong nun. Hindi lang sa bakuna, maging sa ayuda na kailangan ng taong bayan sa ngayon. Tutuloy namin to, Banat. Hopefully, talagang maitulak na to at sana humingi ako ng patuloy mong pagtulong at suporta para maparating sa taong bayan ang issue nitong DBP loan sa ilalim ng pamilya ng ABS-CBN. Okay po. Marami pong salamat, Kong Mike. Mabuhay po kayo. Ayun! Alapakan! Di ba? Pagkaganyan naman, napakagaling ng mga senador. Congressman natin Ito talaga si Congressman Mike, defensor. Sana maging senador ito, no? Para pag naging senador ito, marami na tayong pwedeng malapitan na senador dyan, ha? Maganda at makakatulong. Anyway, alam nyo, tayo naman hindi naman tayo binabatikos lang Naalala nyo, di ba? May time na gusto din natin yung ginawa ni Velasco, yung inaayos nila yung constitutional reform o sa economic provision ng ating konstitusyon. Pinuri naman natin yung galaw na yon, pero nung bandang huli, medyo naiba. Meron silang kung ano-anong pinaglalagay doon ngayon, sobra naman ata itong nangyayari ngayon sa Kamara. Velasco, ano ba yan? Una, yung ABS-CBN, bakit naman parang inabsuelto na ng mga tauhan mo? Pangalawa, bakit din nyo na lang ipasa to para mabilis kesa yung, alam naman natin yung Bayanihan Act 3, hindi ho yan simpleng batas o simple ho. Malaki ho yan, malawak ho yan. Itong inaasikaso ng BTS 10,000 ayuda sa mga yung talagang mga poorest of the poor. Mabilis lang tapos na kaagad. Ba't parang lagi na lang kayong may pakiramdam na kailangan makikumpit. Alam niyo yung mga tawag ho sa ganyan, nanyo ho yung mga asawang insecure, kulang sa confidence na asawa. Ganyan ho yun Diba? So, para naman sa ating mga kababayan na nanonood, tandaan nyo, daldal lang ang kaya kong gawin. Okay? Kailangan ko ang inyong suporta. Sabi ko nga patuloy tayong nasa isang digmaan, nasa isang revolusyon na kung saan revolusyon ng kaisipan at knowledge at true news. Totoong balita at mahalagang balita. Hindi yung balita na kung ano-ano lang ay may balita. Ito ang totoong balita. Bakit to? Isipin nyo. Kung sakaling maayos itong utang ng ABS-CBN. 6 billion. 1 milyon yan. Hindi pa ako makahawak 6 billion pa kaya. Ang laking pera ho nito. Para ho sana sa bakuna. Lahat to mabakunahan na mabilis.
Hindi lang ho yan, ayuda, ang dami ho eh. 'Di ba? Ang laking bagay ho ito para sa bayan natin. Tapos hindi yan ang asikasuhin. Limited do ang pwedeng gawin ng gobyerno natin. Itong executive, itong sila Pangulong Duterte. Kailangan niya ng tulong ng Kamara. Abay, pambihira, mukhang inaabsuelto pa. Alam niyo, ito lang masasabi ko, isa pa dyan ha. Hindi naman pinag-iinitan ni Pangulong Duterte yan eh. Bakit? Remember, ang dami din niyang pinagbayad noon. Nandyan ang PAL, nandyan ang Mighty Corp. Ang dami niya pinagbayad na mga grupo o mga kumpanya na hindi nagbayad ng tax. Hindi niya pinag-iinitan ng ABS-CBN. Ang kanya lang, abay magbayad ang mga nag-utang sa gobyerno. Yun lang ho. Sana naman ho, kayong nasa Kamara, itulungan nyo naman si Pangulong Duterte. Ano to? Bakit? Magte-2022 na, matatapos na si Pangulong Duterte, kaya hindi nyo na tinutulungan ngayon? Di ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Yung totoo. Baka gusto nyo na tuluyan na mawala ang confidence ng ating Pangulo sa'yo, Speaker Velasco. Nako, wag ganyan. Wag mong banta ng, wag mong subukan ng ating Pangulo.